Hello pong muli mga kabayan, mga katambay. Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambay mga kabayan. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa mapayapa at maayos po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Talagang sumobra na po ang kasikatan ni Jose Marie mga tambay alias Vice Ganda, mga kabayan. Ibang klase po. Pati po si Senator Marcoleta ay binanatan niya rin po. At siyempre, nagsalita naman po si Senator Marcoleta, mga kabayan. Dito po kay Jose Maria Viceral, Vice Ganda. Na-disgrasya po. Excuse me po. Mukhang madidisgrasya po. Pati po mga sponsor niya, mga tambay. At baka pati mga negosyo nito ni Jose Viceral ay madisgrasya rin po at masilip din po mga negosyo nito, mga kababayan. Ito po ang sagot po ni Senator Marcoleta dahil pati po siya ay hindi nakaligtas sa patutsada, mga kababayan, at sa panglalait po nitong komedyante na ito na sumusobra na po, mga kababayan. Ngayon, sikat na po siya. Binanatan po ang dating Pangulong Duterte, binastos. Ganon din po, binabanatan din po ang Vice President Sara Duterte. Ngayon naman po, si Senator Marcoleta naman, mga kababayan. Wala na po sinasanto at pinipili. Ito pong si Jose Viceral, mga kababayan. Pakinggan po natin si Senator Marcoleta. Napakawalang hiya nung tao na yun, Mr. Chair. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Sino yung official owner? Sino yung beneficial owner? Sino yung gaming system administrator? Ano yung mga games? Katulad po ng halimbawa, itong AB Leisure Exponent Inc. Yung mga games niya po, ito yung DG Plus, Arena Plus, Bingo Plus. Ito po yata yung nag-sponsor nung isang concert. Ngayon lang, pati po ako ay kanyang idinawit. Nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating Senador Grace po na nagtatawa. Natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si Senador Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Napakawalang hiya nung tao na yun, Mr. Chair. Ayaw ko na pong patuksin siya. Ang nag-sponsor po yung DG Plus. Kaya po lumalaki po eh. Gumagamit po sila ng ganong klaseng mga sikat na mga tao. So, alam ko po malaking pag-uusap ito, Mr. Chair. At alam ko, I think the PAGCOR and the DICT will be struggling to reinvent themselves kung paano ma-address ito. Halimbawa, mapag-usapan natin total ban. Yan, mga tambay. Na-disgrasya na, mga babayan. Lumaki na ang gawak, mga babayan. Sumausaw na po. Matindi po. Kaya nga po ang tanong ng taong bayan. Kaya po ba ginagawa ito ni Jose Viceral? Ni Jose Viceral alias Vice Ganda? Dahil malaki po ang involvement. Kasi kung hindi ka po kikita rito at walang magbabayad sa iyo ng sobra-sobra, gagawin mo po ba na banatan ng banatan yung mga opisyales katulad po ni Marcoleta? Kaya nga po ano sabi ni Marcoleta, ni Senator Marcoleta, napakawalang ya. Napakawalang ya nitong tao na ito. Makapagpatawa ka lang, gagamitin mo. Tumawa si dating Senador Grace po. Tumawa sa kanyang concert. Ngayon, pati siya sinama na. Di ba? Kung titingnan mo nga naman pagmumuka ni Senator Marcoleta, matatawa ka ba? Nakakaano naman, Ibang klase itong tao na ito. Marami naman pong komedyante na nakapagpapatawa na hindi nanlalait ng kapwa-tao niya. Pero ito, ibang tao gagamitin mo para lang makapagpatawa ka. Bakit hindi na lang sarili mo ang gamitin mo para mapatawa mo
mga fans mo, mga na sumusuporta sa'yo, mga nanonood sa'yo. Samantalang sa sarili mo pa lang, baka matawa na sila sa sarili mo, sa mga kasama mo, 'di ba? Mga backup mo, 'di ba? Meron kasi mga komedyante na nakapagpapatawa sila sa sarili lang nila. Hindi na nanlalait. At ang masakit, ang nilalait mo pa mga politiko na mga politiko ay may karapatan ka rin banatan. At ngayon, pati mga sponsor mo na disgrasya pa. At itong mga sponsor na ito ay masisilip pa ngayon. Pati ang kanilang mga lisensya. Di ba? At ang masakit pa, yung sinasabi natin, baka pati lahat ng negosyo mo ay masilip din. Di ba? Lahat sisilipin ngayon. Dahil alam naman natin si Senator Marcoleta ay isa rin sa nagpatanggal dahil sinilip ang napakaraming anomalya ng ABS-CBN kaya nawala ng prangkisa. Isa si Senator Marcoleta dyan sa tumutok. Di ba? At nag-imbestiga sa kawalang hiyaan umano na ginawa ng ABS-CBN. Kaya hindi na po nabigyan ng prangkisa. Ngayon, sisilipin din po ngayon ni Senator Marcoleta, Jose Viceral, ang kawalang hiyaan mo ngayon. Ang kawalang hiyaan mo ngayon ang sisilipin naman. Pati lahat, negosyo mo siguro, at pati mga sponsor mo ay masisilip ngayon dahil sa kawalang hiyaan mo. Umano. Nakakagulat ka. Wala ka ng sinisino, wala ka ng pinipili. Baka akala mo kasi dahil ang mga Duterte hindi kumikibo. Hindi po kumikibo ang mga Duterte katulad po ni Senator Marcoleta na sisilipin at iimbestigahan ka. Ang mga Duterte, ano lang po ang ginawang aksyon ng mga Duterte, di ba? Lalong-lalo ang hiling kasi ng mga kababayan natin sa Davao City, persona non grata. Yun lang po ang ipinataw sa kanya. Persona non grata dahil sa hiling hindi matanggap ng mga kababayan natin Davaoenyo sa Davao City at sa buong Mindanao. Baka ganun po ang iniisip nila. At mga kababayan natin sa Bisaya. Diba? At ganun din po mga kababayan natin sa Luzon ay hindi rin nagustuhan ng mga pinagagawa mo doon sa dating Pangulo Duterte na nagdadalamhati, nagdurusa dahil sa pamumulitika sa kanya, dahil sa pagkidnap, dahil sa politika at ipinatapon sa dahig sa ICC na walang jurisdiction sa ating bansa at walang due process na nakuha ang dating Pangulong Duterte. Tapos ginawa mong katatawanan yung pinagdaraanan dalamhati. Kaya nga sabi ng mga kababayan natin, paano kung mangyari sa magulang mo yon? Di ba? Sa kabila ng edad, 80 mahigit, hindi mo na nirespeto, pinagtawanan nyo pa yung kanyang kalagayan. Meron ka rin naman magulang. Hindi po ba? Kaya maraming batikos talaga ba ang makakarating sa iyo. Ngayon, binatikos mo rin ang Vice President. Ang Vice President ay sanay na sanay sa batikos. At ito ay sanay rin sumagot. Pero hindi ka pa sinasagot ng Vice President. Pero ito ngayon, nasa hot seat ka. Nasa hot seat ka ngayon ni Senator Marcoleta. Kaya yung investigasyon ngayon gagawin, lalong-lalo sa nakapaligid sa'yo, mga sponsor mo, yung mga sumusuporta sa'yo, lalong-lalo sa mga concert mo, at syempre mga advertiser, hindi po ba? Kasama na ang show mo, hindi po ba? Ay nagdidelikado na po ngayon sa Senado. At pangungunahan po yan. At yan po hihilingin ni Senator Marcoleta na yan ay tutukan dahil sa kawalang hiyaan mo. Yan po ang nangyari. Yan po ang sagot ni Senator Marcoleta. Napakawalang hiya nitong tao na ito. Napakawalang hiya nga naman. Paano nga naman hindi magiging walang hiya? Makapagpatawa ka lang, gagamit ka ng mga tao na walang kinalaman, ni hindi ka man lang nasasama sa usapin sa Senado. Mga kabayan, hindi ka nga pinag-uusapan sa politika. Pero pwede ka naman bumatikos Batikusin mo.
Pero yung pagtawanan mo na sila, below the belt na yon. Ang batikusin mo, yung trabaho nila, hindi yung pagkatao nila. Di po ba? Katulad sa mga politika. Sa politika, di po ba? Kaya, batikusin mo kung totoo. Babatikusin mo yung mga tao. Katulad ni dating Pangulong Duterte. Binabatikos mo. Pero, binabatikos mo siya yung nagawa niya sa bansa natin 6 na taon. Hindi mo lang pinuri. Di po ba? Ganon din ang Vice President. Binabatikos mo sa kanya confidential fund. Samantalang hindi mo man lang binabatikos yung confidential fund na napakalaki. Di po ba? Katulad ng Pangulo, meron siyang confidential intel fund na 4.5 billion. Ayaw mong batikusin. Samantalang yung 125 million, binabatikos mo. Di po ba? Kaya mahirap yung sinasawsawan mo. Di po ba? Tapos ito si Senator Marcoleta, pinagtatawanan mo siya, yung kanyang personal. Bakit hindi mo batikusin yung nagagawa niya bilang senador at bilang congressman? Bakit yung kanyang pagkatao? Una-una, hindi naman siya artista. Hindi naman siya komedyante. Isa siyang abogado. Isa siyang dating congressman. At ngayon ay senador. Gagawin mong katatawanan sa iyong show. Hindi po ba? Hindi po ba ito pambabalahura, pambabastos? At una-una, hindi ka naman binabastos ni Senator Marcoleta. Never kanyang bastusin. Di po ba? Pero ngayon, magamit mo lang politika dahil sino kaya, mga babayan? Yung po ang tanong natin sino kaya ang nasa likod at kumukumpas dito kay Jose Becerral? Sino kaya kumukumpas dito? At napakalakas ng loob. Wala na pong pinipili. Halos lahat po. Binabangga na po niya. Ibang klase. Kaya nga lang po, yung sinasabi nga po natin, ngayon po ay sikat ka. Ngayon, pinagpapala ka kung sino man ang nagpapapala sa'yo. Kung sino man ang nasa likod mo. At yung iyong tinatangkilik na kayamanan ay hindi mo naman madadala yan kung saan ka pupunta. Ang napakahirap yung ginagawa mong legasiya sa iyong sarili. Ibang klase na ang iyong legasiya. Bakit kaya? Dahil yan ba ang epekto ng tama? Yan po ba ang epekto ng tama na umuugong, na gumagamit din kayo ng illegal na pulburon? Yan ang issue. Pati ang tatay daw po ninyo ay may issue rin ng illegal na pulburon at ng coke. Yan ba ang epekto? Yan ba ang isang epekto? At syempre yung pagiging gahaman ninyo daw sa pera. May katotohanan po ba yan? Kaya lahat ay gagawin nyo dahil sa pera, umano? Kaya intayin nyo na lang po. Yung sinasabi nga po ng mga kababayan natin, ng mga kababayan natin Pilipino, na ang lahat ay may hangganan. Ang lahat ay may katapusan. At mayroon pare-parehas tayong sinasabing meron ang bawat isa sa ating karma. Hindi po ba, mga kabayan? Yan po ang nangyari po kay Jose Becerral, mga kabayan. Nilakihan niya na po. Siya na po ang gumawa ng siya na po ang kumuha at gumawa ng ipupukpok niya po sa kanyang ulo. Kumuha po siya ng bato at ipinukpok niya po sa sarili niyang ulo ngayon. Ganyan po ang lumalabas. Imbis nung siya'y nasa concert, kumuha siya ng bato at pinagpupukpok niya po sa kanyang gusto pong pagtawanan dahil po siya'y kikita ng limpak-limpak na salapi. Ngayon po ay nagkabaliktad na. Yung bato na kinuha niya sa ulo na po niya ngayon, ipupukpok dahil sa dami na magiging problema po niya kasama ang kanyang mga advertiser o sinasabing mga sponsor, mga kababayan. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. At sa mga magsusubscribe pa po, thank you po. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, thank you po. At sa mga nagbibigay naman po ng tulong at biyaya, shoutout po sa inyo lahat.
Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Sileona ng Sydney, Australia, Baby Roman Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris na United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Chedorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog, Norma Garcia, Gay at Siena, Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Thank you po sa inyo mga kabayan. Mabuhay po kayo. Ingat-ingat po kayo sa inyong mga paggawa. At yung panalangin at dasal po natin mga kabayan, sama po natin ang pamilya Duterte, ang Vice President, lalong-lalo po siyempre ang ating dating Pangulong Duterte na naghihirap po at talagang sakripisyo at sobrang pahirap ang ginawa po ng binagoong Pilipinas na siya po ay ipatapon at kidnapin. Mga kababayan, isama po natin sa dasal na maingatan po at mailayo sa kapahamakan at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa ating bansa sa lalong mabilis. Mga kababayan, maraming salamat po. Tayo rin po mga kababayan, ingat-ingat din po at dasal-dasal. Sa muli po, paalam po muna. Bye-bye!